Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang nakalimutang rekado na mas maliit pa sa kuko ng inyong hinlalaki ay maaring makatulong na ibalik ang sigla sa inyong katawan at gisingin muli ang kasiglahan na akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Hindi mahalaga kung ano ang inyong edad, kung anong mga gamot ang nasa inyong kabinet, o kung anong mga kabiguan ang inaranas ninyo sa nakaraan. Paano kung ang isang simple at natural na kagat ay maaaring magsimulang ibalik ang siglang matagal nyo nang hinahanap-hanap? Alam kong maaaring mahirap itong paniwalaan, ngunit samahan ninyo ako sandali dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magpabago ng lahat para sa inyo. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila De La Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at malusog na pagtanda, mahigit 3 dekada ko nang tinutulungan ang mga kababaihan na may edad 60 pataas na maibalik ang mga bagay na dahan-dahang kinuha sa kanila ng mga taon at minsan ng sistemang medikal, ang kanilang lakas, ang balanse ng kanilang hormones, ang kanilang sigla, at ang kakayahang maramdaman na sila ang masiglang babae na tunay nilang pagkatao. Hindi po natin pinag-uusapan ang mga mamahaling reseta o mga gimmick na kagamitan, kundi ang pag-unlock sa karunungan na taglay na ng inyong katawan kapag binigyan ninyo ito ng mga tamang kasangkapan. At heto ang interesante, ang solusyon ay hindi isang high-tech na tuklas. Ito ay isang pangkaraniwang rekado na laging nariyan lang na ginamit ng ating mga ninuno para sa sigla at ngayon ay kinukumpirma ng modernong agham na mas epektibo pa kaysa sa ating inaakala. Ang nakakatuwa malamang ay nadadaanan nyo lang ito sa inyong kusina ng daan-daang beses nang hindi nalalaman ang taglay nitong kapangyarihan. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagnguya ng isang rekadong ito sa loob lamang ng 60 segundo ay makakatulong na buksan ang inyong mga ugat, bawasan ang stress na sumisira sa inyong mga hormones, labanan ang pamamaga ng gilagid na maaaring humarang sa sirkulasyon at tulungan kayong matulog ng mas mahimbing upang natural na makabawi ang inyong katawan. Gagabayan ko kayo sa bawat hakbang at ipinapangako ko na sa pagtatapos nito, malalaman ninyo kung paano ito gamitin at kung ano ang maaari ninyong asahan sa unang setong protein at turn ta araw. Bago tayo magpatuloy sa mabisang paraang ito, maglaan po kayo ng sandali para mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang natural na gabay sa kalusugan na nililikha ko para mismo sa mga babaeng tulad ninyo. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, lubos kong ikagagalak kung ipapaalam ninyo ito sa mga komento. Ang inyong mga puna ay nakakatulong sa akin na malaman kung paano pa ako mas makapagsisilbi sa inyo. Sige, simulan na natin sa puso ng tuklas na ito dahil walang gagana kung hindi natin maiintindihan kung bakit napakamakapangyarihan ng munting rekadong ito. Ang sikreto ay nasa isang natural na compound na nakatago sa loob ng bawat piraso ng clove. At ito ay tinatawag na eugenol. Ang isang sangkap na ito ang dahilan kung bakit maaring magsimulang dumaloy ng mas maayos ang inyong dugo, magsimulang mag-relax ang inyong mga ugat, at magsimulang tumugon ang inyong katawan sa paraang dati nitong ginagawa at baka mas mahusay pa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Eugenol ang sikretong sangkap na nagpapagana rito. Hinding-hindi ko malilimutan noong unang beses na isang pasyente, isang kaibig-ibig na babae na nagngangalang Aling Corazon ang tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Dora De La Paz, gusto ko lang pong maramdaman ulit na ako ito." Hindi niya tinutukoy ang pagkasyahin sa isang lumang damit o pagtakbo sa mga maraton. Ang tinutukoy niya ay ang kislap ang pakiramdam na bahagi ka ng buhay at ang tahimik na uri ng lakas na taglay ng isang babae kapag ang kanyang katawan ay balanse at buhay na buhay. Ang pag-uusap na iyon ang nagtulak sa akin
nagalugarin ang mga natural na alternatibo at ang aking pananaliksik ay palaging bumabalik sa isang mabisang compound, ang eugenol. Ang eugenol ay matatagpuan sa mataas na konsentrasyon sa loob ng mga clove. Kapag ngungumuya kayo ng clove, 1 o 2 piraso lang, ang mga langis na lumalabas ay naglalaman ng pambihirang sangkap na ito. Ngunit ang eugenol ay hindi lang nananatili sa inyong bibig. Pumapasok ito sa inyong daluyan ng dugo halos kaagad sa pamamagitan ng mga mucous membrane. Ang susunod nitong ginagawa ay kung saan nagsisimula ang mahika. Ang eugenol ay gumaganap bilang isang vasodilator. Sa simpleng salita, nakakatulong ito na mag-relax at bumuka ang inyong mga ugat ng dugo. Pagkatapos ng edad 60, ang ating mga ugat ay may tendensyang manigas na maaaring magdulot ng pakiramdam na laging giniginaw, mabagal na sirkulasyon o pangkalahatang kawalan ng pisikal na lakas. Ang eugenol ay gumagana na parang natural na masahe sa inyong mga ugat. Dahan-dahang binubuksan ang mga daanan at pinapayagan ang dugo na malayang dumaloy muli, dala ang oxygen at sustansya sa inyong balat-utak at lahat ng mahahalagang organo. Ito ay hindi isang pilit o artipisyal na proseso, kundi isang muling paggising sa kung ano ang dating ginagawa ng inyong katawan nang walang kahirap-hirap. Ang nagpapalakas pa rito ay ang eugenol ay nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide, isang mahalagang molekula para sa malusog na sirkulasyon. Ngunit hindi ito chemistry sa isang laboratorio. Ito ay biology sa sarili ninyong katawan. At ito ay nangyayari ng natural nang walang mga side effect na maaaring dulot ng maraming gamot. Maraming kababaihan ang naglalarawan ng isang banayad na init, isang pakiramdam ng pagbabalik ng sirkulasyon sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ay banayad, ngunit makapangyarihan. At kung iyan ang kayang gawin ng isang compound pa lang, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang ginagawa ng rekadong ito sa stress na tahimik na sumisira sa inyong mga hormones sa loob ng maraming taon. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Bakit maaaring mawala ang ating lakas at sigla pagkatapos ng edad 60 at paano ito nilalabanan ng clove? Hindi ko na mabilang kung gaano karaming kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s ang pumapasok sa aking opisina na may mahinang boses na nagsasabi ng parehong bagay. Wala na po akong lakas tulad ng dati. At palagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay, hindi po ito isang personal na pagkukulang. Hindi ito isang bagay na dapat ikahiya. Ito po ay biology. Habang dumadaan tayo sa menopause at sa mga taon pagkatapos nito, ang mga pagbabago sa hormones ay maaaring maging sanhi ng pagkitid at paninigas ng maliliit na ugat ng dugo sa ating buong katawan. Nawawala ang kanilang pagiging nababanat. Ang mga taon ng stress, ilang uri ng pagkain pamamaga, at hindi gaanong aktibong pamumuhay ay nagsisimulang mag-iwan ng marka. Ang resulta ay hindi na gaanong epesyente ang daloy ng dugo. At kung wala ang malakas na daloy ng dugong mayaman sa oxygen, ang ating lakas linaw ng isip at pangkalahatang sigla ay maaaring bumaba. Ngunit heto ang bahaging hindi sinasabi ng karamihan sa mga doktor ng hayagan. Ang mga pagbabagong iyon ay madalas na hindi permanente. Maaari itong maibalik sa dati. Dito pumapasok ang clove at kung bakit ito ay isang napakalakas na kaagapay para sa mga kababaihan sa kabanatang ito ng buhay. Tandaan ninyo ang compound na pinag-usapan natin ang eugenol. Hindi lang nito pinaparelax ang inyong mga ugat, tinutulungan din nitong ibalik ang pagiging flexible ng mga pader sa loob nito. Isipin ninyo ito na parang dahan-dahang nililinis ang isang tubo at ginagawa itong makinis, muli ang dugo ay nagsisimulang dumaloy ng mas madali, mas ganap at sa tamang lugar na kailangan nitong puntahan. Ang ilan sa aking mga pasyente tulad ng isang babaeng nagngangalang ginang Sofia ay nagsabi sa akin na pagkatapos lamang ng ilang linggong araw-araw na paggamit ng paraang ito, nakaramdam sila ng panibagong init sa kanilang mga kamay
at paa at nagkaroon ng mas maraming lakas para sa kanilang paglalakad sa plaza tuwing hapon. Hindi dahil sa isang tableta, hindi dahil sa isang himala, kundi dahil ang kanilang sirkulasyon ay sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong gumana muli. Iyan ang kagandahan ng natural na paraang ito. Hindi nito pinipilit ang inyong katawan. Binibigyan lang nito ng pahintulot na bumalik sa orihinal nitong disenyo. Pero heto pa, kahit na may perpektong daloy ng dugo, may isang hindi nakikitang puwersa na maaaring magpatigil sa lahat bago pa man ito magsimula. At malamang tahimik na kayong sinasabutahin ito sa loob ng mga dekada. Tuklasin natin ito sa susunod. 3. Paano gawin ang 60-second clove method? Hakbang-hakbang. Alam ninyo ang pinakamahuhusay na solusyon ay madalas ang pinakasimple. At ang paraang ito na ibabahagi ko ay nakatulong sa napakarami kong pasyente na maramdamang sila ay sila muli. Walang mga reseta, walang nakakailang na pagbisita sa doktor at walang pagpila sa botika. Isang maliit at sinasadyang gawain lang na maaari ninyong gawin sa sarili ninyong kusina. At ang kagandahan nito, 1 minuto lang ang kailangan. Heto po ang eksaktong paraan kung paano ko ito ipinapagawa sa aking mga pasyente. Kumuha ng 2 o 3 buong cloves. Hindi po yung dinurog kundi buo at tuyong cloves. Kung maaari gumamit ng organic na cloves, ngunit sapat na ang anumang dekalidad na clove. Ilagay ang mga ito sa pagitan ng inyong mga bagang, ang mga ngipin sa likod, kung saan pinakamalakas ang inyong pagnguya. Dahan-dahang kumagat hanggang sa maramdaman ninyong nabibiyak ang mga ito. At heto ang susi, huwag magmadali. Hayaan ang mga langis na bumalot sa inyong dila at bibig. Huminga sa pamamagitan ng ilong. Manatiling kalmado. Sa unang 30 segundo hawakan lang ang mga basag na piraso sa inyong bibig. Hayaan ang inyong laway na humalo sa mga langis. Maaari kayong makaramdam ng isang malakas at mainit na pakiramdam. Maaaring matindi ito. O ngunit iyan ay isang magandang senyales. Nangangahulugan ito na ang eugenol ay sinisipsip sa pamamagitan ng mga sensitibong membrane sa loob ng inyong bibig at diretso nang papunta sa inyong daluyan ng dugo. Pagkatapos, dahan-dahang simulan ang pagnguya hindi pwersado, sapat lang para ganap na madurog ang clove. Panatilihin ito sa inyong bibig sa loob ng 1 pang 30 segundo habang pinapakalat ang mga langis kasama ng inyong laway. Yun lang po. Maaari ninyong lunukin ang mga natira o idura ito. Pareho pong ayos lang. Ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng paraang ito ay kung gaano ito kabilis gumana. Sabi ng ilang kababaihan, nararamdaman nila ang pagkakaiba sa loob lamang ng ilang minuto. Lumilinaw ang kanilang isip. Mas nararamdaman nila na sila ay naroroon mas konektado sa kanilang katawan. Ngunit ang pagnguya ng cloves ay hindi lamang tungkol sa daloy ng dugo at lakas. Binubuksan din nito ang isang bagay na desperadong kailangan ng karamihan sa mga kababaihan na lampas 60 anyos at marahil ay hindi nila namamalayan na nawawala sa kanila. Pag-usapan natin yan sa susunod. 4. Kailan dapat gamitin ang teknik para sa pinakamahusay na resulta? Isa sa mga tanong na madalas kong natatanggap kadalasan pagkatapos subukan ng isang babae ang clove method sa unang pagkakataon at maramdaman ang hindi maikakailang init na yon ay, kailan ko po ito dapat gamitin para makuha ang pinakamahusay na resulta? Ang totoo, ang tiempo ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Tulad ng anumang makapangyarihan, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi kung kailan mo ito ginagawa. Isipin ninyo ito na parang pagtotono ng isang instrumento. Gusto ninyong lahat ay nasa tamang armonya, ang inyong mga hormones, ang inyong nervous system, at ang inyong daloy ng dugo. Para sa marami sa aking mga pasyente, ang gabi ang golden hour o pinakamainam na oras. Mga 1 oras bago matulog, kapag ang araw ay patapos na at ang isip ay nagsisimula nang huminahon ang pagnguya ng cloves, sa oras na yon ay nakakatulong na i-relax ang nervous system
at ihanda ang inyong katawan para sa mas mahimbing na tulog. At hindi lang yan tungkol sa pahinga. Ang malalim at nakapagpapanumbalik na tulog ay kung kailan ginagawa ng inyong katawan ang pinakamahalagang pagbabalanse ng hormones. Ang paggamit nito sa gabi ay naghahanda para sa susunod na araw, mas magandang lakas, mas malinaw na pag-iisip at mas matatag na mood. Ngunit huwag din ninyong kalimutan ang umaga. Ang paggamit ng paraang ito unang-una sa lahat, habang walang laman ang tiyan, ay nakakatulong na pasiglahin ang sirkulasyon at magtakda ng isang kalmado ngunit alertong tono para sa inyong araw. May ilang kababaihan na gusto itong gamitin bago mag-yoga o maglakad. Ang iba naman ay mas gusto ito 30 hanggang 45 minuto bago makipiling sa kanilang partner para sa dagdag na pakiramdam ng presensya, koneksyon at sensual na kagalingan. Ang susi ay pakinggan ninyo ang inyong katawan. Maging consistent po kayo. Ang araw-araw na paggamit ay nagpapatibay ng epekto sa paglipas ng panahon. Hindi ito isang besesang trick. Ito ay isang pang-araw-araw na pamumuhunan sa inyong sigla. At kung nagtataka kayo kung paano ang isang simpleng gawain ay maaring humantong sa ganitong kalalim na mga pagbabago, makakatulong na maunawaan kung ano ang maaring pumipigil sa inyong katawan sa simula't simula pa. Mayroong isang tahimik na puwersa na hindi pinaghihinalaan ng karamihan sa mga kababaihan at ito ay nagnanakaw ng inyong kasiglahan mula sa loob. Ilantad natin ito sa susunod. B. Ngunit simula pa lang iyan, pag-usapan natin ang stress. Hindi ko masabi sa inyo kung gaano karaming mabubuting kababaihan ang nakaupo sa aking harapan, mga babaeng kumakain ng tama, nananatiling aktibo at sumusunod pa sa lahat ng tamang payo, ngunit nararamdaman pa rin na may mali. Ang kanilang lakas ay matamlay, ang kanilang mood ay pabago-bago at pagdating sa pakiramdam ng kagalakan at pagiging engaged ang kanilang mga katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Doon ko sila tinatanong ng isang tanong, "Kumusta po ang stress ninyo?" Karaniwang tumatahimik ang silid. Sila ay mapapabuntong hininga. At pagkatapos ay maririnig ko ang katotohanan. Pag-aalala tungkol sa pamilya kalusugan, pananalapi pagtanda ito ay isang mabigat na pasanin. At karamihan ay hindi namamalayan kung gaano kalaki ang epekto ng tahimik na presyo na yon sa kanilang kalusugan ng hormones mula sa loob. Kita ninyo ang matagalang stress ay nagpapabaha sa inyong katawan ng cortisol, isang hormone na dapat sana ay tumutulong sa inyo sa mga sandali ng panganib, hindi para manatiling mataas buong araw-araw. Ngunit sa mundo ngayon, karamihan sa mga kababaihan na mahigit 60 ay nabubuhay sa halos palagi ang estado ng tensyon. At heto ang malupit na bahagi, ang mataas na antas ng cortisol ay sinisira ang buong harmonya ng inyong mga hormones. Ginugulo nito ang estrogen, progesterone at thyroid function. Ibig sabihin, habang mas maraming stress ang dinadala ninyo, mas maraming pagkapagod, brain fog at pagtaas ng timbang ang maaari ninyong maranasan. Dito nagiging higit pa sa isang circulation booster ang clove. Talagang nakakatulong ito na i-regulate ang tugon sa stress. Ang compound na beta-caryophyllene na matatagpuan din sa cloves ay kumakapit sa mga receptor sa utak na nagsesenyas ng kaligtasan at katahimikan. Sa loob lamang ng ilang minuto, maaari kayong makaramdam ng paggaan ng dibdib, isang kalinawan ng isip, isang pagbitaw sa presyon na naipon sa loob ng maraming taon. At habang bumababa ang cortisol, ang inyong buong endocrine system ay nagkakaroon ng pagkakataong muling magbalanse ng natural, walang pilitan. Maaari ninyong simulang maramdaman na mas nagiging kayo ulit nang hindi ninyo namamalayan ang pagbabago sa una, ngunit ito ay totoo. At may isa pang malakas na benepisyo na nagmumula sa pag-alis ng stress, na ito isa na tahimik na gumagana habang kayo ay natutulog. At maaring ito na ang nawawalang piraso sa inyong hormonal recovery. Pag-usapan natin iyan sa susunod.
Pagnguya ng cloves, mas mahimbing na tulog, mas maayos na hormones. Kung may isang bagay na paulit-ulit kong nakikita sa aking mga pasyente, ito yon sa sandaling magsimulang masira ang tulog lahat. Nang iba pa ay nagsisimulang magkawatak-watak, maaari kayong kumain ng tama, mag-ehersisyo at uminom ng bawat suplemento. Ngunit kung pira-piraso ang inyong tulog, ang inyong mga hormones ay walang laban. Ito ay dahil karamihan sa inyong hormonal regulation cellular repair at paggaling ay nangyayari sa gabi, partikular sa malalim at walang patid na REM sleep. Ngunit gaano karaming kababaihan na mahigit 60 anyos ang nakakakakuha pa ng ganoong uri ng pahinga, napakarami ang nagsasabi sa akin na sila ay gising pa ng 2:00 ng madaling araw habang nakatitig sa kisame at ang kanilang isip ay ligalig. O mabilis silang nakakatulog, ngunit nagigising ng ilang beses sa isang gabi at hindi kailanman nakakaramdam ng ganap na kapahingahan. At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit mabababa ang kanilang lakas, bakit parang hindi matatag ang kanilang mood, o bakit hindi sila makakilos tulad ng dati. Ang sagot kadalasan ay hindi magandang kalidad ng tulog. Dito pumapasok ang cloves, hindi lamang bilang isang pantulong sa sirkulasyon, kundi bilang isang malakas na kaagapay para sa nervous system. Ang mga compound sa cloves, lalo na ang eugenol at beta-caryophyllene, ay hindi lang nagpaparelax sa mga ugat ng dugo. Pinapakalma rin nila ang bahagi ng inyong utak na nagre-regulate ng inyong sleep cycle. Kapag nginuya sa gabi, mga 1 oras bago matulog ang cloves, ay tumutulong na akayin kayo sa isang mas malalim at mas matatag na tulog. Maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na natutulog sila ng dire-diretso sa gabi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Gumigising sila na may mas maraming kalinawan, mas maraming lakas, at isang mas positibong pananaw. Hindi yun nagkataon lang. Iyan ay ang inyong katawan na ginagawa muli ang trabaho nito. Kaya kung nahihirapan kayong makaramdam ng kapahingahan o nagtataka kung bakit nawala ang inyong kislap, simulang bigyang pansin kung paano kayo matulog. Dahil ang pagpapabuti sa isang bahaging iyon ay maaaring magpadala ng alon ng paggaling sa inyong buong sistema. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang cloves. Paano kung sabihin ko sa inyo na kahit ang inyong mga gilagid, ang kalusugan ng inyong bibig, ay maaaring lihim na sumisira sa inyong sigla? Tuklasin natin ang nakakagulat na koneksyon na iyan sa susunod. 7. Ang sakit sa gilagid ay maaaring umuubos ng iyong sigla. Inaayos din niya ng cloves. Maaring kakaiba ito sa simula, ngunit nakita ko na ito ng napakaraming beses para baliwalain. Isang babae ang papasok sa aking opisina na nagrereklamo ng mababang lakas brain fog at walang malinaw na paliwanag kung bakit. Ang kanyang presyo ng dugo ay mukhang maayos. Ang kanyang mga resulta sa lab ay disente. Ngunit pagkatapos ay magtatanong ako ng isang simpleng tanong, kumusta po ang kalusugan ng inyong mga ngipin at gilagid? At doon lumalabas ang katotohanan. Nagdurugong gilagid, umurong na gilagid, isang patuloy na pakiramdam ng pamamaga sa bibig. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman naisip na ang nangyayari sa kanilang bibig ay maaaring makaapekto sa kanilang buong katawan. Ngunit malinaw ang agham, lahat ay konektado. Ang inyong bibig ay isang daanan patungo sa inyong circulatory system. Kapag mayroon kayong sakit sa gilagid, mapansin man ninyo o hindi, ang bakterya mula sa inyong bibig ay pumapasok sa inyong daluyan ng dugo. Naglalakbay sila sa inyong katawan, lumilikha ng tahimik na pamamaga na sumisira sa mismong mga ugat ng dugo na responsable sa pagdadala ng nagbibigay buhay na oxygen sa lahat ng dako. Ito ay parang sinusubukang diligan ang isang hardin gamit ang isang hose na puno ng putik. Maaring nandoon ang presyon, ngunit hindi nakakarating ng malinis ang sustansya. Ipinakita ng mga pag-aaral ang isang malakas na ugnayan sa pagitan ng sakit sa gilagid
at mga isyu sa kalusugan ng buong katawan, kabilang ang kalusugan ng puso at pag-iisip. Hindi iyon nagkataon lang. Iyan ay biology. Ngayon dito, nagiging higit pa sa isang nakakatulong na rekado ang cloves. Ito ay nagiging isang pang-araw-araw na detox. Ang langis ng clove ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na antiseptiko sa kalikasan. Kapag nginunguyan ninyo ang buong cloves, ang mga antibacterial compound na yon ay agad na kumikilos. Sinisimulan nilang in-neutralize ang mga mapaminsalang bakterya sa inyong bibig bago pa man sila makarating sa inyong daluyan ng dugo. Ito ay mabilis epektibo at mararamdaman ninyo itong gumagana minsan sa isang nguya pa lang. Ito ay isa sa pinakasimple ngunit pinakanapapabayaang hakbang sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng buong katawan. At kapag malinis ang inyong bibig, mas malinis din ang daloy ng inyong dugo. Ngunit ngayong bumubukas na ang inyong mga ugat, nagbabalanse na ang inyong mga hormones at mas maayos na ang takbo ng inyong sistema. Ano ang dapat ninyong asahan sa susunod? Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa kung ano ang nangyayari bawat linggo kapag isinapuso ninyo ang mabisang gawin na ito. 8. Ano ang aasahan sa loob ng 7.2 samta? At 30 araw, isa sa mga pinakanakapagpapasiglang bahagi ng aking trabaho ay ang panunood sa pagbabago ng ekspresyon ng aking mga pasyente sa paglipas ng panahon. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, isang mahal na pasyenteng nagngangalang Nanay Gloria. Dumating siya sa akin na pagod, may pag-aalinlangan at malungkot tungkol sa masiglang babae na sa tingin niya ay nawala sa kanya. Sinimulan namin ng magkasama ang Clove Method at hiniling ko sa kanya na maging consistent sa loob lamang ng isang buwan. Pagkatapos ng isang linggo, tumawag siya at sinabing, "Dra de la Paz, may nangyayari po. Mas nararamdaman ko lang na narito ako." Simula pa lang yon. Sa unang 2 araw, karamihan sa mga kababaihan ay nakakapansin ng mga banayad na pagbabago, isang mainit na pakiramdam sa katawan, isang mas malinaw na isip, bahagyang mas malalim na tulog, o kaunting dagdag na motibasyon para maglakad. Hindi ito dramatiko, ngunit nandoon ito. Ito ang senyales na nagsisimula ng tumugon ng inyong katawan. Pagsapit ng ika-40s na araw, madalas na bumibilis ang mga pagbabago. Tumaas ang lakas. Ang antok sa kalagitnaan ng hapon ay maaaring magsimulang mawala. Ito ay madalas kung kailan napapansin ng mga kababaihan na ang kanilang balat ay mukhang mas maliwanag o nakakaramdam sila ng pag-angat sa kanilang pang-araw-araw na mood. Hindi ito mahika. Ito ay ang sirkulasyon na bumabalik sa ayos at ang mga hormones na nagsisimulang mahanap muli ang kanilang ritmo. Pagsapit ng ika-30 araw, maraming kababaihan ang nagsasabi sa akin na parang ibang tao na sila. Hindi lamang mas consistent ang kanilang lakas at mas mahimbing ang kanilang tulog, kundi nagbabago rin ang kanilang kumpiyansa. Iba na ang kanilang tindig. Napapansin ito ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang tunay na layunin ay ang maramdaman muli na kayo ay kayo. Ang mabuhay sa isang katawan na nararamdamang buhay, hindi natigil o sarado. Ngunit tandaan po ninyo, simula pa lamang ito. Dahil kapag na-unlock na ninyo ang siglang ito, ang tunay na tanong ay paano ninyo ito mapapanatili at mapoprotektahan sa mga darating na taon. Sa ating huling mensahe, pag-usapan natin kung paano gawing isang pangmatagalang pundasyon para sa habambuhay na kagalingan ang simpleng gawin na ito. Konklusyon, ang siglang matagal mo nang hinihintay na maramdaman muli. Mahigit 30 taon na akong nakikipag-usap sa mga babaeng tulad ninyo, mabubuting kababaihan na tahimik, na dinadala ang bigat ng papawalang lakas, nawawalang kumpiyansa, at ang takot na baka ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na. Ngunit ipinapangako ko po sa inyo, ito hindi pa. Ang isang simpleng gawin na ito, ang pagnguya ng ilang piraso ng cloves sa loob ng 60 segundo bawat araw, ay maaring gumawa ng higit pa sa pagpapabuti ng daloy ng dugo.
Makakatulong itong pakalmahin ang inyong mga ugat, ibalik ang mahimbing, natulog suportahan ang balanse ng hormones, at linisin pa ang inyong bibig para protektahan ang inyong pangkalahatang kalusugan. Napanood ko kung paano nito ginising ang sirkulasyon, ibinalik ang pakiramdam ng kagalakan, at higit sa lahat, ibinalik ang mga kababaihan sa kanilang tunay na sarili. Kung umabot kayo hanggang dito, ang inyong katawan ay humihingi na ng pagbabago, at ngayon, alam na ninyo kung ano ang ibibigay dito. Nasa inyo po ang desisyon. Maaari kayong patuloy na umasa sa isang himala, o maaari kayong magsimulang bumuo nito gamit ang sarili ninyong mga kamay. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan ninyo lang magsimula. Simulan ninyo ngayong gabi at hayaang bumalik ang inyong sigla isang araw sa bawat pagkakataon. Heto po ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa hindi pagtanda. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan at tapang na gamitin ang mga kasangkapang nasa harap ninyo upang tumanda ng maganda. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang magpagaling at manumbalik kung bibigyan ninyo ito ng pagkakataon. Ang simpleng clove na ito ay isang paalala na minsan ang pinakamakapangyarihang solusyon ay hindi ang pinakakomplikado, kundi ang mga natural tuloy-tuloy at ginagawa ng may intensyon. Ikinagagalak kong marinig ang inyong kwento sa mga komento sa ibaba. Mangyaring mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan at ibahagi ito sa mga kababaihan sa inyong buhay na mahalaga sa inyo. Ito na marahil ang mensaheng matagal na nilang hinihintay.